be light. Nandito kayo para magliwanag sa mundong ito. Ang buhay natin ay nagniningning dahilan sa hindi anumang bagay na nagpapaningning, kundi nagniningning tayo dahilan sa kulay ng Diyos sa buhay natin. Ang mundong ginagalawan natin, kailangan ng something that is from above, divine. At alam niyo kung anong ginawa ng Diyos? Ginawa ng Diyos, kayo, tayo yun. Na parang ang mundong ito ay makaranas ng something that is from God. Na makita nila ang kaibahan. Na ang mundo ay hindi lamang pala ito. Hindi lamang Facebook, Mobile Legends, Netflix, at kung ano-ano pa. Ang buhay pala ay dapat na mayroong kulay ng Diyos. Flavor ng Diyos. Yun pala ang talagang magpapasaya dyan. Yun pala ang magbibigay para talaga ng kasiyahan dyan. Yun pala ang tunay na buhay. At sino magpapakita nun? Tayo. Sa umaga dito, nais kong ituloy ang ating naumpisahan ng nakaraan na series natin. Meron tayong series na inumpisahan natin last week. Ang series na ito ay pinamagatan natin, You Are Who the Word of God Says You Are. Tayo po, hindi tayo ngayon na kay Kristo tayo. Wala tayo sa isang relihiyon. Hindi lamang tayo, hindi tayo nagpalit ng relihiyon. Subalit tayo ngayon ay naging ay bagong nilalang sa Panginoon. Amen? Tayo ay ginawa ng Diyos na bago. Ang lahat, ang luma ay nawala na. At itong lahat sa buhay natin ay pawang naging bago. At ang identity natin sa ngayon ay walang iba kundi nasa salita ng Diyos. Our identity now is in the Word of God. Kaya ang ating pong pamagat ng ating series na tinalakay na inumpisahan ng last week ay You Are Who the Word of God Says You Are. Ang bago nating identity ngayon ay na kay Kristo, hindi na doon sa luma. Right? Tayo ngayon, we are who the Word of God says we are. Tayo ay kung sino ang sinasabi ng salita ng Diyos kung sino tayo. And we are, or rather, we have what the Word of God says we have. Meron tayo, anumang bagay na sinasabi ng salita ng Diyos na meron tayo. Hindi yung kung ano sinasabi ng circumstansya sa atin na wala tayo. Amen. So again, in a nutshell, ito pong series na ito ay You Are Who the Word of God Says You Are. You have what the Word of God says you have, and you can do what the Word of God says you can do. Sapagkat ang identity natin ay nasa kay Kristo Jesus at makikita natin walang iba kundi sa salita ng Diyos. Amen. As way of introduction, your identity is not what other thinks about you. Ang identity mo ngayon, na kay Kristo na tayo, hindi sa kung ano ang iniisip ng iba patungkol sa iyo. Kasi ang ibang iniisip ng ibang tao sa iyo ay maganda. Ang iba namang iniisip ng tao sa iyo ay pangit. Alin doon ang totoo? Amen. But your identity is not what other thinks about you. Your identity is in the Word of God. Amen. Your identity is not what Google says about you. Sa Google halimbawa, minsan dahil sa tayo ay parang meron tayong identity crisis. Hindi tayo. Marami sa mundong ito na merong identity crisis. Hindi nila alam kung sino sila. Right? So sini-search nila sa Google kung ito yung mga nararamdaman ko. Base sa kung anong nararamdaman, isi-search sa Google at sasabihin ni Google, ganito ka. Kasi nararamdaman mo yan. Right? Our identity is not in what Google says we are. Our identity is in the Word of God. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, hindi mo si Google ang tatanungin mo. Hindi si Siri, hindi si Bixby, hindi si Alexa. Ang tatanungin mo ay ang salita ng Diyos sapagkat binanggit na natin nung nakaraan that the Word of God is our mirror. Dito natin nasasalamin kung sino talaga tayo kay Kristo Jesus. Sapagkat ang pagiging Kristiyano ay hindi paglipat sa isang relihiyon. Ang pagiging Kristiyano ay yung naging bago tayong nilalang.
kay Kristo Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a blank, fill in the blanks, new creation. All things have passed away. Behold, all things, how many things? All things have become new. Hindi na ako ang dating ako. Tayong lahat ay binago ng Diyos, and God wants us to grow in our knowledge of Him, and God wants us to grow, right, in our relationship with Him, and the Lord wants us to grow in knowing who we are in Christ. At nung nakaraan, tinalakay natin that you are, last week we talked about you are blessed. Sino po dito nakakatanda? You are. Pag nagbasa kayo sa Bible, for example, makikita ninyo, you are. Like for example, I'm getting ahead of myself, pero kung babasahin natin, for example, yung 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Halimbawa sinasabi, but you are. Right, so nakikita niyo yung word na, yung dalawang word. Ano yung dalawang word na binabanggit ko? You are. But you are. Yan ikaw. Ikaw yan. You are. Halimbawa sinabi sa Matthew chapter 5 verse 13. You are the salt of the earth. You are the light of the world. You are. Ikaw yun. Amen. So doon mo makikita kung sino ka ngayon. You are. Kaya pag sinabi ng salita ng Diyos that you are, ang response mo dyan is, I am. Amen. Doon ka lalago, aangkinin mo ang salita ng Diyos, yung sinabi niya sa'yo, ikaw ito. Yes Lord, ako yan. Katulad na sinabi ng Panginoon, nagpakita siya kay Gideon. Sinabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, greetings, you mighty man of valor. Isang mandirigma, mighty man of valor. Sabi ni Gideon, kung ano lang ako ang pinakamaliit sa aming angkan. So see, may nakikita tayong kakaiba sa ating sarili na hindi ang nakikita natin ay iba doon sa nakikita ng Diyos sa atin. Right? So ngayon, paano natin makikita kung sino talaga tayo sa salita ng Diyos? Kapag nakita ninyo yung word na, yung phrase na yan, yung dalawang word na you are, ikaw yan. Nung nakaraan, tinalakay natin that you are the blessed. Seed of Abraham, base sa Galatians chapter 3, verse 7 and 19. At pag sinabi natin blessed, wanting review, mabilis, it's empowered to prosper and to succeed. It's empowered to push forward. Tayo ay merong kakayanan, may empowerment tayo to push forward, to break forth, to progress sa buhay natin. Meron tayong empowerment na ganyan. Kasi dineclare ng Diyos sa buhay natin. Amen. Pwede mong kuhanin yon at tatayuan mo na I am blessed. Yun yung magiging mindset mo. Kapag yun ang naging mindset mo sa buhay, kahit na meron pa mga hadlang sa dinaaraanan mo, ay kaya mong mapagtagumpayan. Amen. Kaya mong pumusad ng papasulong, hindi pa urong. Kasi you are the blessed seed of Abraham. You have the empowerment to succeed and to move forward. At tatalakayin natin sa ngayon, yung you are, binasa na natin 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. So babasahin natin, dito natin hahanguin ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito at sasabihin ko yung title, maliban doon sa series. 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10, but you are. So yun. Sabihin natin, I am. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. So dito mo makikita ang iyong identity. You are, sabi ng Panginoon sa iyo, tinitignan ka niya sa ngayon, tayo, at tayo corporately at individually, tinitignan tayo ng Diyos na you are a chosen generation. Pinili kayo ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin na kapag ikaw ay pinili? Ang ibig sabihin yan, mahalaga ka. Amen. Sa lahat ng mga tao, ikaw ang pinili. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, you did not choose me.
Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Amen. So tayo, makikita natin sa salita ng Diyos na tayo ay pinili ng Diyos. Again, kapag pinili ka, anong ibig sabihin yan? Mahalaga ka. Hindi ka isinantabi. Among the rest, ikaw ay pinili. Ang mensahe natin sa umagang ito is, pinamagatan ko, you are a priest. Hamon ito sa, babasahin ko ulit, yung 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. But you are, everybody say I am. You are a chosen generation. That's who you are. Chosen ka, pinili. You are a royal priesthood. A holy nation. Alam niyo po ba salitang holy? Ang holy ay separated, set apart for God's own use. So tayo po ay sinet apart ng Panginoon for His own purpose. His own special people. His what? Everybody, ano yung sumunod na doon sa His? His own special people. Gusto ko yung word na yan, own. Kasi pwede naman sa akin sinabing His special people. Pero sinabi pa, meron pang emphasis, His own special people. Para i-emphasize sa atin, halimbawa kayo, may pamilya kayo, di ba? May pamilya kayo, halimbawa, yung ako, halimbawa, pamilya, Sevilla family. Right? Kayo din, may mga pamilya kayo. At meron tayo, halimbawa, kanya-kanyang pamilya. Ang Diyos, meron din sarili niyang pamilya. Kaya tinawag niyang His own special people. Kabilang ka doon. Kabahagi ka sa espesyal na bayan ng Diyos. That is who you are. Yun yung ating pagkakilinan ngayon. Identity natin. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness. Pero ang titignan lamang natin dito is yung pangalawa. You are a chosen generation, a royal priesthood. So yun lang ibabahagi ko sa inyo sa umaga nito, that you are a priest. Ang priest, hindi ko nalalaliman pa, yung sa priesthood ng every believer. Ito yung pinaglaban ni Martin Luther, kung bakit siya natiwala sa Roman Catholicism, kasi siya ay isang monghe. Nagsiserve siya sa Catholic, pero nalaman niya sa Biblia sa pamagitan ng Book of Romans na natutunan niya yung priesthood of every believer na tinatawag. So naglagay siya ng 10 items doon sa simbahan ng Katoliko na nagsasabi, pinakita niya, ang isa doon, yung priesthood of every believer. Na hindi natin kailangan ng pare na dumaan sa pare para maging katanggap-tanggap o pumunta sa Diyos. Hindi na tayo mananalangin na sa Padre, nagkasala po ako. Patawarin po ninyo ako, Padre. At yung pare, hindi mo nakikita. Right? Ang priesthood of every believer na tayo ay makakalapit sa Diyos ng malaya. That we can come boldly to the throne of grace. And we can receive mercy and find grace. Isa lang yun. Na tayo ay may access sa Diyos. Amen. Na hindi natin kailangan sa mga padrino o mga pare. Subalit ang pare, everybody say, I am a priest of God. Sabihin mo sa katabi mo, you are a priest. Ang pare ay may dalawang responsibility. Major responsibility ng pare. Una is to represent God to people. I-represent ang Diyos sa mga tao. Ipakilala ang Diyos kung sino ang Diyos. Ang pangalawa is to represent people to God. Pag sinabi natin you are a priest, kasi ito maliwanag yan, yun yung identity mo. Na dapat nire-represent natin ang Diyos sa tao. Ang ibig sabihin ng buhay mo ay nagpapakita kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Ang una natin responsibility bilang isang pare or priest, i-represent ang Diyos sa tao. Ang ibig sabihin, ipakilala natin
ang Diyos sa tao. Kung sino siya, kung ano siya. Ang buhay natin dapat ay nagpapakita kung sino ang Diyos na sinasamba natin. Nagre-reflect. Tatanungin ko kayo, maaga pa. Pag tinitignan ka ng tao, anong nire-reflect mo? Sa eskwela, sa trabaho, sa neighborhood nyo. Sa trabaho, halimbawa, bago ka sa trabaho, or kaya matagal ka na sa trabaho. Tapos kalaunan, yung kasama mo pala, alaman mo, Kristiyano. Uy, Kristiyano ka pala. Ako din. O talaga? Sa pamaten. Sa ganito. Ako din ay Kristiyano. Sabihin ng kasama, Kristiyano ka pala? Bakit hindi halata? Ang compartment, parang mga ano yan, parang mga kwarto-kwarto compartment. Ang buhay ng Kristiyano minsan, compartmentalized. Pag Sunday, church compartment. Pag Monday naman, ibang compartment din. Hindi na sila priest. Sila ngayon ay iba na. Hindi na kilala kung ano. Hindi mo na malaman kung ano. At Sunday ulit, gano'n na naman. Ang buhay Kristiyano ay hindi compartmentalized na tinatawag. Lifestyle. Ang pagpupuri natin sa Panginoon ay hindi naka-compartment. Lifestyle. Ibig sabihin, kung nasaan ka man, kung ikaw ay nagpapaawit, hindi ka lamang Sunday worshiper. Kung ikaw nagpapaawit ng Sunday, dapat Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sa kwarto mo, nagpupuri ka sa Panginoon. Matthew chapter 5, verse 13 to 16, you are the salt of the earth. So, nakita natin, you are. Everybody say, I am. I am. So, sanayin mo na sarili mo that I am the salt of the earth. Hindi ko nalalaman pa yung nagagawa ng salt, panlasa at, nag-preserve sa mundong ito. But you are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? Hindi na siya pwedeng, seasoning ulit, kung nawala niya ng panlasa niya. It's good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Verse 14, you are, everybody say, I am. I am. You are the light of the world. Ilaw ka sa libutan ito. At tatanungin kita, anong klase kang ilaw? May sindi ba? You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. Babasahin ko ito sa Message Bible. Sabi ng Message Bible, let me tell you why you are here. Ang sasabihin ko sa inyo kung bakit kayo nandito. Kung bakit ka nasa trabaho mo, kung bakit ka nasa neighborhood mo, amen. Kung bakit ka nasa eskwelahan mo. Sasabihin ko sa inyo kung bakit ka nandyan. Sabi ng salita. Nariyan ka, let me tell you why you are here. You're here to be a salt seasoning that brings out the God flavors of the earth. Alam niyo yung God flavor? Kasi ang buhay, kung walang flavor ng Diyos, ang buhay, yan lang yung buhay. Pero dapat ang buhay na ito ay magkaroon na parang maka-Diyos na flavor. Ang flavor ng pagiging Diyos ay something na wala sa mundong ito. Anong nararanasan nating flavor sa buhay natin? Flavor ng mundo? Anong flavor? Kasi ang mundo meron din flavorings. May flavor ng games, Mobile Legends. Kasi hindi gusto niyo flavor. Meron kayong flavor ng Netflix. Kasi hindi mo gusto niyo flavor. Flavors ng Facebook. Yan yung flavor ng mundo. Ang sabi niya, let me tell you why you are here. You're here to be a salt seasoning that brings out God's flavor on the earth. Ibig sabihin, nakikita sa inyo, hindi yung nakikisabayan kayo. Kung ang mga kasama ninyo sa trabaho naglalaro ng Mobile Legend, halimbawa ng 2 oras,
Ikaw, 4 na oras. No? Kung naglalaro sila, ipakita mo yung kaibahan ng pagiging Kristiyano mo. Amen. That in God's presence there is fullness of joy. At His right hand there are pleasures forevermore. Ipakita natin yung pagiging ilaw natin. Amen. Na merong ibang saya ang buhay. Merong ibang ganda ang buhay. Verse 14, here's another way to put it. Isa pa, sabi niya na pag-halimbawa, kung hindi pa ninyo nakuha yung asin. There's another way to put it. You're here to be light. Nandito kayo para magliwanag sa mundong ito. Ang ibig sabihin, to be light, bringing out the God colors. Ang buhay natin ay nagniningning dahilan sa hindi anumang bagay na nagpapaningning. Kundi nagniningning tayo dahilan sa kulay ng Diyos sa buhay natin. Ang mundong ito ay kailangan ng Diyos. Amen. Kailangan ng something that is divine. Ang mundong ginagalawan natin, kailangan ng something that is from above. Divine. At alam niyo kung anong ginawa ng Diyos? Ginawa ng Diyos, kayo, tayo yun. Na parang ang mundong ito ay makaranas ng something that is from God. Na makita nila ang kaibahan. Na ang mundo ay hindi lamang pala ito. Hindi lamang Facebook, Mobile Legends, Netflix, at kung ano-ano pa. Ang buhay pala ay dapat na mayroong kulay ng Diyos. Flavor ng Diyos. Yun pala talagang magpapasaya dyan. Yun pala magbibigay pala talaga ng kasiyahan dyan. Yun pala ang tunay na buhay. At sino magpapakita nun? Tayo. Ikaw at ako ang magpapakita sa mundo na ang mundong ito ay kailangan ng Diyos. Involvement ng Diyos. Magpapakita tayo sa kanila na ang buhay natin ay merong flavoring ng Diyos. Merong kulay ng Diyos. Alam niyo sa mundo ito, sa pananaw ko sa mundo sa ngayon, the world people, pag sinabi natin the world, people are galit ang tao. Ang tao galit. People are angry. People are afraid. People are confused. Yung mga tao sa paligid ninyo, kaya galit. Kaya kapag halimbawa binusinahan nyo, magre-react. Parang nakakalalaki. Pinapakita ng tao ang kanyang takot sa pamamagitan ng pagiging galit. Nais ng tao na protektahan niya ang sarili niya kasi siya ay walang Diyos. So magre-react siya. Poprotektahan mo ang sarili mo, hindi ba? Kapag inaway ka, mga-away ka, di ba? Kapag pinakitaan ka ng masama, mas lalamangan mo siya, hindi ba? Pag tinakot ka, tatakutin mo rin, di ba? Poprotektahan mo yung sarili mo eh. Yan yung mundong ginagalawan natin sa ngayon. Tingnan ninyo ito sa Matthew chapter 9 verse 35 to 38. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom of God. So nagbabahagi siya ng kaharian ng Diyos. Right? Yun yung binabahagi niya, preaching the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved. Everybody say he was moved. He was moved with compassion for them because they were weary and scattered. Kung titignan ninyo yan sa The Passion, yung word na weary and scattered sa Passion, the Passion Translation, when he saw the vast crowds of people, Jesus' heart was deeply moved with compassion because they seemed weary and helpless. Ang tao, kaya
Kaya ang tao magagalitin sa panahon natin kasi helpless yan sila. Parang pakiramdam nila, para silang mga tupa na walang pastor. Walang pastor. So, kailangan nilang protektahan ang sarili nila. Kasi takot sila. Helpless sila. Kailangan ang tao, gusto nilang kumita ng malaking pera, sumikat, sapagkat gusto nilang ingatan ang sarili nila. Kasi naranasan na nila kung paano magtratuhin ng tao. Ay? Kaya ngayon, gusto nila magkaroon ng pera, ng prestige, ng posisyon para protektahan ang sarili nila. Kasi kung meron akong pera, kaya kong protektahan ang sarili ko. Kung meron akong katungkulan, mapoprotektahan ko ang sarili ko. Kung meron akong kasikatan, kung sikat ako, kaya kong protektahan ang sarili ko. Magkakaroon ako ng pera, magkakaroon ako ng bodyguard. People are helpless. Like sheep having no shepherd. Yun yung kalagayan ng tao kapag ang tao ay walang pastol. Anong kalagayan ng tao kapag wala siyang pastol? Right? Ang tingin ng tao sa kanyang sarili, kailangan niyang protektahan. Weary siya, balisa lagi, confused. Kasi wala siyang pastol. Saan ko kukunin ang kakainin ko? Saan ko kukunin ang dadamitin ko? Saan ko kukunin ang ganito? Eh, sabi ng Panginoon, after all these things, the Gentiles seek. But your Heavenly Father knows that you need of them. Oh, you of little faith. Amen. Kasi hindi tayo Gentiles. We have a God. And if God is real and real to us, hindi tayo magiging weary. Hindi tayo balisa. Anong kakainin namin? Pakakainin tayo ng Diyos. Amen. Hindi natin sinasabing huwag ka magtrabaho. Amen. May trabaho ka pero hindi yan ang kilalanin mo na ito yung source ko. No, God is my source. Kahit may trabaho ako, dito ko kinukuha yung sweldo. Ito yung nagpapasweldo sa akin. Panginoon, salamat. I bless the job. I bless my company. But Lord, never kong aariin na sila yung source ko sapagkat Panginoon, ikaw ang source ko. Ang sabi ng Mark chapter 6 verse 24, so ganoon na nakita ng Panginoon at Jesus, when He came out, saw a great multitude. Ito din yung binasa natin. So nakakita siya ng napakaraming tao, great multitude, and was moved with compassion. Everybody say, moved with compassion. Jesus was moved with compassion because they were like sheep not having a shepherd. Kapag ang tao, ang kalagayan niya walang pastol, yan yun. Sheep having no shepherd, weary, scattered. Sasabihin, sisingit ko lang ito. Kaya mahalaga na malaman mo kung sino ang pastor mo. Maliban sa Panginoon, of course, na siya ang pastor mo. Amen. Siya ang ating pastor. Pero mahalaga na meron kang nagpapastor sa'yo. Kasi doon mo mararanasan ang proteksyon. Doon mo mararanasan ang kapayapaan. Alam mo na may nagpipray sa'yo. Alam mo na nagpipid sa'yo. Amen? Amen. Pero tingnan niyo ito. Ang sabi ng Panginoon, so anong ginawa niya? When Jesus saw the crowd, He was moved with compassion for them because they were like sheep having no shepherd. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Next phrase. Anong ginawa niya? Basahin natin. So, He began to teach them. He began to teach them. Sabihin nga po natin yun, He began to teach them. Ito yung gusto kong makita ni we're closing. Nakita ng Panginoon, ng Panginoong Jesus, ang napakaraming tao. At anong nangyari? He was moved with compassion for them. Pero nung ma-move siya ng compassion, nagkaroon siya dito sa puso niya. Great, he was moved with compassion. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya sumunod? He began to teach them. Kawawa ang mga tao, so anong ginawa niya? Hindi niya, ay kayo, dito, meron akong foundation, lalagay ko kayo doon. Right? Mabuti din yun. Amen. Pero anong una niyang ginawa? Ang ginawa niya, nang makita niya kawawa ang mga tao, kawawa sila, kawawa, scattered, weary. Anong ginawa niya? Tinuruan niya sila.
Amen. Pagtuturo ng salita ng Diyos. May sasabihin ako very important, very powerful. Fresh revelation. Ito, for me para sa akin ito, kung i-quote nyo, ako i-quote nyo. Kasi kung masisisi, halimbawa, kung mali pala ito, ako yun. Jesus was moved with compassion for them. Right? Compassion moves the heart of God. Ang kaawa-awa o kahabag-habag nating kalalagayan, nararamdaman ng Panginoon, namumove siya doon. Bakit siya nagturo? Because compassion again moves the heart of God, but only faith can move His hands. Pag meron tayong kahabag-habag na kalalagayan, namumove si Lord. Pero alam niyo kung ano makakapagpakilos sa kamay niya? Para maranasan natin ang kapangyarihan niya? Pananampalataya. Kaya siya nagturo. Kasi dapat malaman natin ang pagkuha sa salita ng Diyos, panghawak dito, yung pananampalataya natin that will cause the things to manifest in your life. Kung nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, you have to believe the Word of God. Amen. You have to take God at His Word. At doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang yung kahabag-habag, Lord, kawawa naman ako sa kalagayan ko, alam mo, Panginoon, na nakikita mo ako, not just that. Pero ang sasabihin mo, Lord, I believe, according to your word, you supply all my needs, according to your riches in glory, by Christ Jesus. Amen. Yun po ang encouragement ko sa bawat isa sa atin. You are a priest. Ang duty ng priest is to represent God to the people. Ang hamon ko sa atin, how are you representing God in your life? Kapag tinignan ka ng tao na anong nakikita. Amen. And I'm challenged ko sa bawat isa sa atin, you are who the Word of God says you are. You have what the Word of God says you have. You can do what the Word of God says you can do. Ang challenge ko siya, lumagok ka sa pagkakilala sa Diyos kung sino siya. At maliban doon, pangalawa, lumagok tayo doon sa kung sino tayo kay Kristo Jesus. Kilalanin natin kung sino tayo. Pag sinabi ng Diyos na ganito ka, you are the light of the world. You are, yes I am Lord. You are a holy nation. You are a chosen generation. You are a royal priesthood. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, I am. I am. Ipamuhay natin ang buhay natin in agreement with the Word of God. And the Word of God the power of God will be manifested in your life. Mararanasan mo ang pangyarihan ng Diyos.